Yun, good evening. So, ngayon ay February 21, day 52 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So, tara, continue tayo. So, yun, kagabi diba yung simula natin yung list students by grade. Ngayon, naputol tayo sa pag-sort. So, ngayon, paano tayo sa sort? Diba sabi ko gamit tayo ng sort? Tanong natin si ChatGPT. Ngayon natin siya kailangan talaga. Pero ito na rin siya, siyempre. Ano lang, intindihin lang natin. Pero ang gusto kong sorting na gawin is yung bubble sort. Hi GPT. In C++, when you sort the struct data with array of struct with name and grade attributes. So ano natin na size of the array is 10. Use bubble sort and sort it by descending in order. Grabe. Pero hindi ito sabi ito dito nangyari yung bubble sort. Binigyan na tayo, grabe. Wala pa 30 minutes. Grabe talaga sa ChatGPT Kaya kalupit. Booster talaga eh. Pero siyempre intindihin natin. Ito yung ano. Di ba tama ito naman yung ginawa natin, di ba? Meron tayong struct. Tingnan natin yung kung gaano kalupit si ChatGPT. Yeah, baby. Yan student, meron naman tayo string name, int, grade, diba? Student din yung nilagay niya. Ito pala 3 lang nilagay ko, pero dito 10. Dito yun, diba? Ito size 10 o 10 yung nilagay niya. Sa kanya nag-define na tayo, diba? Mag-add. Dapat pala mag-define na lang rin ako eh. Para di na mahirap eh. Pero okay na yan, para customize. No? No. Kung ano. Pero sige akin yan. Para pwede siya mag-input ng kahit sino. Tapos yun, bubble sort descending, students, tsaka size. Naka-array. New array. Hindi niya pinasa yung mga students. Pinasa yung students pero nag-create siya ng bagong array. Ng struct. Tapos yung size niya, which is 10. Tapos dito nangyari yung dalawang loop, nested loops. Tapos ito yung bubble sort na tinatawag, which is meron kang dalawang nested loops, merong outer loop, tapos may inner loop, tapos sa loob ng inner loop may condition. Dito condition niya yung grade kung less than ba yung current, yung nasa tawag dito, yung parang ano to eh. Kunyari yung una, doon na lang ilagay ko na muna. Pero yung pinakauna, i-match niya doon sa unahan niya o sa kasunod. Kung less than yun, ipapagpalit. Pero pag hindi, skip lang. So ganun yung niya. Hanggang sa matapos yung loop. Yun. Bubble sort. Sige. Sige, kopyahin na natin yan.
Copy natin yung bubble sort. So, ito. Void. Pero yung bubble sort kasi total nag-create naman siya ng bagong array. Dapat yung, meron akong struct dito sa sa class. Wala. So, dapat mag-create ako. Create din ako ng struct. Ano ba magandang way doon? Pwede ka ba hindi. Sige, kunin ko na muna. No? I-return niya dito yung array mismo eh. Hindi. Yung... nga, saan yun? R1. Ay, hindi naka-reference. Tingnan ko kung tama to. Parang duda ako. Kasi mag-create yan ng panibago. Parang dito ang assume niya, kinontrol niya yung dapat naka-reference yan. Sige. Dito ko muna ilagay yan. Student R. X ka naman na to. Tapos, dapat yung size niya is dito. Sort, dapat dito mag-sort na. Bubble sort. So, students, yung size niya is 10. Ay, 3 na lang muna. Kasi nga nag-test pa tayo. Sige. Ito pa, sorry. Ay, bubble sort. Kailangan naka-declare din to. Unknown type student. Kasi hindi naka-global. Sige. Lagay natin sa yung student. Kung dito kayo talaga. Ay, dito sa taas. Pero dapat sa loob na to ng yan. Nine. ST1. Simula to sa dapat sa mataas o 78. ST2 99. ST3 80. So dapat ang sorting niya 99, 80, 78 kasi nga descending simula sa mataas pababa. Tama ba? Oo. Simula sa mataas pababa. Ayun. Ang lupit ah. Ayan ah. Nagkalupit. 99, 80.
Walang kalatoy-latoy. Grabe kalupit ng ni ChatGPT. Ang kill. Ito naman ba? Intindihin natin konti. So, ganito nangyari. Di ba, siyempre sa tatlo yun eh. So, meron tayong may oras pa naman. So di ba, ang una kong in-input ay 78. Tapos sunod ay 99. Sunod ay 80. So, unsorted talaga to. Yan. Tapos, after ng ano nito, ng sorting, naging 99, 80, 78, which is sorted na by descending order. Parang mali yung descending. Yan. So, yun na. Dahil dito sa code na to na bubble sort. Dito yung nagkaroon ng bubble sort dito sa swapping eh. Baga loop siya na may swap. So, dito ang una, di ba? Ang dito kasi ang nangyari sa loop na to, sa loop 1, yung I natin 0, di ba? Tapos I natin 0. Di ba yung initialization yan, di ba yung I? Di ba 3 yung size ng array? Size. Tapos yung sa loop 1 I 0. Hindi. I size minus 1 equals 2 na. Diba nag-start palagi yung index is sa 0. So, tatlo pa rin yun. Okay? Tapos, I++. Pero magte-take effect to pagka ano pa. Hindi pa ito. 1 pa rin. Ano pa rin yan? Yung I 0 pa rin. Hindi N 1. Tapos, di ba dito? Tapos, pagkatapos di ba dyan, yan yung initialization, di ba? Dito naman, siyempre dadaan yan, di ba nested nga. So, pagka dito sa part na to, yung I na sa loop 1 pa rin to yung I 0 pa rin. Nasa loop 1 pa rin tayo. Loop 1 pa rin. Yung I ng loop 1. Pero yung J ay 0 naman. Tapos yung size nito, ganun din. Size nito, sa taas ko nalagay. Size nito is 3 minus I minus 0 minus 1, which is 2. Okay? It's I++. So ngayon 45. Against, di ba 0 yung J? Tapos 0 yung J. Okay. Para silang 0 yung I at saka J. Ngayon, mayroon ka ng checking. Checking dito. Checking dyan is, ito na, yung RJ, the grade. Meaning, dito sa unsorted, di ba? So may array tayo dito, di ba? May array tayo na yan, may array tayo ng students. May ganyan, di ba tayo? May ganyan tayo, tapos may ganyan. Ito yung array, ito yung skip nyo na lang name, grade na tayo agad, grade.
equals 78, tapos comma grade equals 99, tapos comma grade equals 80. Yan, ito yung 0, index ito, 1. Sa array yan index ng array. Index yan, basta index yan. Pero dito may name na yun dito kasi ito yung struct. So may name yan lahat. So ito na yun. Sige na, ilagay ko na lang. st1 name, st2 name, st3. Tapos ito 7 unsorted. Ngayon dito sa loop 1 checking, sabi daw array, yung array daw is, di ba yung j, so array 0 ganyan. So ano yung array 0 na tas dot grade, di ba? Equals niya na array 0 index grade 78. Di ba? Ano daw if checking, di ba checking? Loop 1 pa yan is ano daw is less than ba sa array j ulit. Yung array j, di ba yung j is 0? So 0 plus 1 plus 1. So ang nangyari, array j 1. Ito yun j 0 plus 1. Kaya 1. Tas dot grade. Ilan ba yung grade? Ang grade na yun ay ito yun. Ganyan ko na lang para hindi kayo mag-ito. Grade plus 1 grade. Yan, ganyan pa. Ilan ba yan? So, parang nangyari ganito. Ilan yung 0? 78, di ba? So, 78 sa 0 index. Tapos yung sa 1 index, 99. So, ganyan daw. Yan, kapag nag-true yan, true or false lang naman yan. Yan. So, kapag true daw, is 78 is less than 99. Kapag yung 78 daw less than 99, anong gagawin? Swap daw. So, yun nga, swap. Ibig sabihin, nag-initialize muna ng new variable. New variable. So, new variable na yan. Parang ano ba? Kailangan kasi ng tatlong variable. Kailangan ng isang variable para tawag dito? Para ma-swap yung dalawang value. Kumbaga, parang placeholder mo yung isa. So ngayon, yung new variable temp equals siya sa R0. Ibig sabihin yung 78 na yan, nilagay muna sa temp. So, equals 78. So, yung value ng temp is 78. Okay? So, na-secure mo na yung value ng 78. Ngayon, tas dito, ngayon ito na, yung value ng 78, which is ito, di ba, array 0. Array 0. Di ba 78 yan? Magiging yung array 1. Yun yung j plus 1. Diba ito yun? J plus 1. Yung 99. So, ibig sabihin, yung naging array, yung naging value ng 0 ngayon na 78 ay naging 99. Kasi yung array 1 is 99. Diba? So, kung mapapansin mo, na-overwrite niya. So, na-replace niya na yung value ng 78 sa 99. So, paano yun? Pero dahil may temporary variable tayo na nalipat sa 78, so okay lang. Dahil kasi dito sa third line, yung value naman ng 1, which is ito, di ba ano yun, 99? 99 pa rin yun siya dito sa part na to. Pero dahil i-replace na natin sa temp, which is value ng temp is 78, na-replace na rin yung array 1, which is 78. Diba? So, ang nangyari, yung new set ng array is sa loop 1.
sa loop 1 ng I equals 0, tapos j equals 0 agad. Diyan pa lang sa loop 1 na yan, ano na agad, nagpalit na agad yung new set ng area ay ano na, ang nangyari is 99, 78, 80. Yan, sa loop 1 pala nag-swapping na. May swapping na nangyari. Okay? Tapos siyempre pagpunta dito, exit na yan. Tapos pagpunta dito sa loop, sa inner loop. Sa inner loop, anong nangyari niyan? Loop 1 yan, di ba? Loop 1. Loop 1 sa J. Loop 1 sa I. Kasi loop 1 sa J. So ngayon, di ba, loop 1 pa lang yun, nag-swapping na. So ito na yung loop 1. Dito sa next, pagka exit niya dito, hindi, yung outer loop natin is loop 1 pa rin. Kasi nga, sa concept ng looping, di ba, sa nested, yung mga sa pinaka ilalim, I mean, inuuna mo na matapos yung sa loob bago sa outer. So ibig sabihin, inner, may ilan ba to? 2. Di ba may size na 2? 0, 1, 2. So tatlong beses mag-loop dito sa loob. Tapos tatlong beses din sa labas. Pero pag loop ng isa, may tatlong loop. Diba kunyari, pag loop niya isa, tapos dito isa, dalawa, tatlo, tapos labas siya. Tapos pag loop nito ng pangalawa, balik siya dito ulit naman, isa, dalawa, tatlo, labas na naman siya. Dito diba dalawa na, tapos pagka-loop niya ng pangatlo, yung last na, tapos balik naman siya dito na isa, dalawa, tatlo. Yun, pag natapos na siya dito, bago matatapos na dito kasi tapos na yung tatlong loop niya dito sa outer. So ganun gumagamit ng nested, diba? So ngayon loop 1 pa lang. Dito tayo sa loop 2. Ay, hindi. Loop 2 na. Loop 2 ng J. Pero yung loop sa I natin is loop 1 pa rin. Yung I loop 1 pa rin. So, anong nangyayari? Size ganun pa rin. Yung I loop 1 pa rin. Tapos yung value ng I ay value ngayon ng J. Yung value ngayon ng J ay 1 na. Tama? Kasi dalawang loop na eh. Nag-plus na siya eh. So 1 na dyan. Sa loop 2, 1 na. Tapos sa checking, ito naman yung checking ngayon. Sa checking natin ito, grade. Ang nangyari, 0 yung grade ng 0 yung grade, tapos ilan na ba yung ngayon, 99 na, diba? Naging 99 na to. Tapos yung 1 ay 78, nagpalit na. Tama, diba? Ay, hindi. Yung I is na to. Hindi kasi nag plus 1 eh. So, J plus 1. 2 na. Tama? O kasi 1 plus 1. 2. So, yan. Which is yung 2 is 80. 80. So, true or false. Ngayon, magche-check. Dito magche-check na sa loop 1. If 99 is less than 80, which is false, so wala nangyari. So sa loop 2 dito, skip. Tapos still pa rin yung order niya. 98, 70, 70. Yan, 99, 78. Diba? Ngayon, punta na tayo dito sa loop 3. Haba. Loop 3.
Loop 3 to ng J ha. Patapos na to yung J. Yung I equals 0 pa rin. Loop 1 pa rin siya sa outer. J ngayon ay 2 na. Pero nga dito, ayan, 2. 2 na siya, di ba? So ngayon, pero dapat di ba tama kapag yung grade is array grade. Zero. Ay, teka. Ay, tama na. Ay, hindi. Yung size kasi hindi. 0, 1, 2. Tama to. Yung R2. Dapat ang 3 na. Hindi na pwede. Parang hindi na pwede naman yan. Wala pa, teka. Gusto ko i-print yung counter ng J. J. Ano ba? I ito. I plus I. And J. This T. And L. Nine. ST1 75 ST2 90 ST3 98. So 98. So 98 pababa na naman to 70. Naka-ascending siya. Pababa siya. Yan, ito. So anong nangyari? Ay, oo nga. 0, 2, 1, 2. So 1, 2 lang. 0. 2, 1. Pag 2. Itong J plus 1 gusto ko makita. So ito yung J lang. ST1 75 ST2 80 ST3 90. Huh? Wait lang. I-post ko muna. Balik tayo. Try ko daw natin to i-print yung debugging lang tayo.
Itong grade. ST1 78, ST2 80, ST3 90. So ilang loop yun? Tatlo lang rin. 78. Ito 78 is less than 80. 78 less than 90. 80. Teka. Parang anong nangyari? Nag-loop siya ng dalawa. No, nag-loop siya. Size is 3. Ibig sabihin, 1 na dito? Ulit. So, kung makita yung pagka-I++ niya. Pag I++ niya sa unang loop, naging imbis na 0, 1 na siya agad. Kaya minus 1, 3, 2, 1, 0, 1. So kaya dalawang loop lang. Kasi dapat tatlo eh. In-expect ko tatlo. Pero kung yung size niya naging kung dito 1 na agad, sigurado hanggang lang. Hanggang dalawa lang. Yun lang ko daw. Nag-take effect agad siya, no? ST1 75, ST2 80, ST3 90. So dito sa unang loop, 0 talaga. Pagdating 1, size 3 minus 1 minus 1 na lang, 0 and 1. Dalawang loop pa siya. So, ang loop 0, diba? Tapos bumaba siya dito. So, pagka 0, dapat i-print mga I na to. G. G na reports na to. ST1 70, ST2 80, ST3 90.
Okay. Sa I. Sa I1. 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 Ito sa unang loop. 0. Yung J0 din. Tapos, ano? 70 tsaka 80. Kung nag-compare. Loop 1. Nag-loop 1. Ay, dapat mag-ano ako dito eh. Ito, yan. Para kung natapos. Tapos, yan. Isa pa. Debugging tayo, debugging. Kahit wala namang error. Alam natin kung bakit, paano nangyari. Para siyempre kahit ganyan, dyan si ChatGPT, dapat inintindi na din natin. 61, 70, paano nangyari yun? 62, 80, 63, 90. Yan. So, sa unang loop, ito yung unang loop. Pangalawang loop. So, dalawang loop lang. Hindi, ibig sabihin na sa outer, isa, dalawa. Sa inner, 1, 2, tapos 1 na lang. Ganon. Sa unang loop, ito I, diba I, ito yun. Tapos, dito na pumasok agad, J. Ngayon, chinek, 70 is greater, is less than, true, ito yun. Tapos, sinwap na. Sunod, nagbalik ulit dito. Tapos, yung J is 1 na. Tapos, nagbalik ulit dito. Tapos, yung J is 70 is less than 90. Which is true. Nagpalit ulit. Pero dito, sa part na to, nagpalit na yung 80 tsaka 70. So, nag-jump na. Kumbaga, sa loop 2. Diba, dito sa una, 70 tsaka 80, diba? Diba, merong list dito ng 70, 80, 90 na. 70, 80, 90. Ngayon, ang nangyari dito sa loop 1, 70, 80, ito 70, 80, pinagpalit na. Tapos yung, ayun, nagpalit, do 70, 89, diba? Ito sa loop 1, naging, bas 70, 80, 90. 70, 80, pagka loop 1, ito na yung 80. Ito yung 70. 90. Tama. Tapos yung pagka-loop 2 na. Ito na pagka-loop 2. Ang kinompare namin 70. Kasi nandito na yung loop. Tapos nandito na yung loop 2. Kasi nga yung J is 1. Yung J is 1. Diba? So, kinompare niya na yung kinompare niya yung J na 1 tapos yung 2 plus 1 o yun kaya 2 yung 9 kaya 90 yung J na 1 si 1 diba tapos J plus 1 equals 2 so index so kaya nangyari dito sa loop 2, anong nangyari? Si 80 dyan pa rin. Tapos yung anong nangyari? Yung 70 tsaka 90 nagpalit. Yan. Ngayon, pagbalik, ay tapos na eh. 72. Pagkatapos dito, anong nangyari? Sa loop na to,
dapat 2 na yung ano di ba? 2 na yung J. Kapag 2 is less than size. Size minus I. Okay. Kasi nga diba 3 minus 0 minus 1 equals 2. Okay. Okay, gets. Nag-false na pala siya yung pagka 2 ng J. Loop 3. Ito, wala na to. Dito 1, pagka 2 niya, nag-fail na siya dito sa condition na ano. Yung size equals to, so 2 na yung J, diba? Tapos, i-less than mo sa ano, sa size na to, which is 2. 2 yan, diba? So, 2. So, false na to. So, nangyari, skip na siya. Okay. Gets. Okay, so pagka, hindi na siya dumaan. So, kaya ang nangyari dito sa, 80, 70, 90. Ngayon, balik na ulit pagka, dito na tayo, dito pagka, loop 1, pagkatapos ng loop 1, yung pinaka-final array niya, ay, pagkakasunod-sunod, ito pa. Ito. 80, 90, 70, which is hindi pa sorted sa descending. Pero onti na lang, ito na lang. Pag napagpalit na to, sorted na. So ngayon sa loop 2 na kasi natapos niya pagka 2 nga dito, nag-skip na. Kasi nga 2 is less than 2 is false. So balik na siya dito sa loop 2 na ng I. So pagka loop 2 ng I, yung I niya is equal to 1 na. Okay? Which is ganito rin. Yung size nito is 3. Dapat 2. Pag nag-2 naman to, wala. Except na rin. So ngayon, ayun, plastic na. Ito, wala ko munang lalagay dito Ngayon, di ba yan yung pinaka-base niya na ngayon. So kaya yung pag-print niya ng I equals 1. Balik ulit sa 0 yung J. So pagkabalik ng 0 sa J, kinompare niya na yung 80. 80 is which is ito na yun yung 0. Dito siya nagulit. So which is true. Kaya nangyari sa loop 2, ang nangyari dito sa loop 2 sa I, pero loop 1 sa J. So pagka loop 1 sa J, so ang naging pagka-swapping niya is 90, 80, 70, which is sorted na to. So na siya yung ito na pagka loop 2 na, diretso na yung J, diba? Tas loop 1, yung J is 0. So pagpasok dito, yung J is 1. J is 1. Pero dapat na dito, no? J is 0. Tapos 1. 1 is 1. 2. Bakit kaya hindi na pumasok dito eh? Sa loop 2. Loop 2 to loop 1 to yung I nito is 0. Tama ba? Ngayon sa loop 3, loop 2 ng I, yung outer loop. Ang nangyari na dito is 3 minus 1. Kasi nga yung value ng I ngayon is 1 minus 1 equals
1. Yan. Okay. So, yung J ngayon is 1. Ay, ang mangyayari is kapag yung J umabot na ng 1, ayan, na ganyan, force na to. Which is, ito yung last kapag umabot ng, di ba sabi ko ito dito. Di ba dito, ang I dito is, yung loop 2 sa I, which is 1. Yung loop 1 sa J, which is 0. Ang gulo. Pero tapos pagka-dating niya dito, di ba nag-swap na? Pagka-increment ng J, 1. So ngayon, i-check niya dito. Kapag yung 1 ba is less than, false na. Kasi dito natapos, at saka okay nga, tapos na siya dito. So ganun. Yung tatlo. Kaya pagdating dito sa pangalawa, yung loop 3, ay umabot na ng, yung diba, sa pagka 2 dito, nag-force na rin. So, yun na nangyari. Pagka, di ba, 0, pagka 1 ng J, nag-force na siya agad. So, isang beses na lang nag-loop. Kaya isang beses na lang yung looping nito. Kasi, imbis na, di ba, dito sa una, nagkaroon pa ng pangalawang loop sa J. Kasi, yung size ng J is 2. So, dalawa. Pero dahil pagdating dito, yung size ng J is naging 1 na yung limit. So, pagdating ng J ng 1, nag-false na siya. So, di na siya tumuloy sa loop. Okay. Gets. Ito, pagpalit mo lang, di ba, sa descending, yung pag ascending, gaganyan lang natin. Pa greater than naman. Tingnan mo, same. Ang mangyari yun, na ascending na. Tingnan na. Ayan na. Diba, print tayo ng diba yan? Sa 9, diba? Up, ST1, ascending. So, kunyari, 99. Ay, hindi, 75. Yan yung pinakamababa. Tapos, ST2, yung pinakamataas, 99. ST3, asa 85 lang. So, dapat ang ascending nito is simula sa 75, tapos 85, 99. Kasi simula sa mababa, pataas. Pag descending, simula sa mataas, pababa. So, dahil binago natin yung condition doon, ito na yung output, 75, 85. O, diba, ascending siya. Okay? So, ganun. So, ito lang yung papagpalitin mo kapag ascending tsaka descending. So, yun. Grabe naman debugging to. Diyan na lang, kaya diyan na lang yan Pero ang gulo. Tanggalin ko na lang. Pero basta doon na yan. Connect natin to sa less than para descending. Ayan. Elements. Basta yun kung nag-gets nyo, mas okay. Ako naman, nag-gets ko naman. Pero di ko alam kung tama yung pagka-explain ko. Pero nag-intindihan ko siya. Gawa na siguro natin ng bubble sort, diba? So, yan, pag descending, ganyan, less than. Dapat meron tayong descending. Ascending. Ganyan. Bubble sort descending. Sort by
kanya. So, 10. 10 na dito. Lagyan ko kaya ng condition pa dito. Lagyan ko. Sige. Lagyan ko ng SC or DC. Ano lang. May default tayo. Default natin ay hindi. Dapat ang string AC or DC. Tapos may ano tayo dito. Pagka ko ano yung 10, CL tayo dito. At descend, sort by descending or ascending. Type AC or DC. Yeah. See in AC, DC, switch, AC, tapos DC. Yan. Pag sort lang pag DC ito, maglagay tayo dito. Ayan, so dito lagay tayo ng bubble sort. Sort by student sort. Tapos dito okay. This. Pwede nga yung small. Proceed. Sige, ano na lang. Ayan. Tapos dito, student sort. AC. Yung bubble sort natin. Ayan. Tapos maglagay tayo dito na string AC DSC. Sige lang, dyan lang muna. Dito sa declaration natin, student sort string AC DSC. Tapos dito ito lang naman lagi dito eh. Ito yung gusto ko sana i-refactor eh. Ay, may isa ba? 50% ng usta pala. Kaya ito mangyayari kapag if AC equals AC else if AC. Nilagyan na natin ng twist na pwede descending tsaka ascending.
Ito, descending. Copy paste. Pero dapat i-refactor ito eh. Ito yung descending. Subukan ko muna. Pwedeng ganito. Merong mag-bool tayo dito. Sort checker. May default tayo na false. Yung default natin na false, descending. Hindi. Ay, hindi. Itong sort checker is that an indicator para kung isa-sort ba o hindi. Kung isa-swap ba o hindi. Hindi, swap checker na lang. Swap checker. So, false. Kasi ang mangyayari, kung isa-swap ba natin, kasi same na yung swap, oh. Sayang, ang daming space. If swap. Kung isa-swap ba, hindi i-swap natin. Yan. Okay. Ay. Pero sa loob naman yan ng loop. Oh. Ito, dito lang kung kapag ascending yan, kapag ano, swap cost 2. Yan. Dito naman true din kapag descending. Ano ko pwede itong ganito eh. Tanggalin natin yan. Kumbaga kung isang line lang. Yan. Pwede yan. Kapag ascending yung this is ascending, check niya kung greater than. Kapag true, di swap checker is true. Dito naman kapag descending, kapag yung is less than. Yan, swap checker. Kapag yung swap checker is true, hindi is swap na. Tingnan natin kung nasira ko ba yung ano. Parang nasira ko ba o hindi. This is tapos dito default, ano ba default? Default, may default tayo, descending. Kung mali yung napili niya. Okay. Exit. May error tayo. Ano ba yun ano?
Chat to sa GPT. Sa oras na. Switch case in C++. Switch case for string. Ano na lang? Hindi na switch? Sige. Sige. Sige, ano na lang. O nga, pwede ko pala ito i-switch. I-ano ko na lang. ASC. Ayun lang naman eh. Mag-default lang ako pag ano. Ika lang. Basta pag ano, i-sort siya. Pag kung mali man yung tinype niya, default pa rin tayo sa descending. Okay? Yan. Yan. Pag AAC, sort ascending. Pero pag ano, yan. 3 lang. Three lang muna ulit. Yan. 9. ST1 70. ST2 80. 99. ST3 85. Ngayon, sort by descending or ascending. Pag AAC, AAC ang gagawin ko is, ang mangyari is 70, 85, 99. Yun. Ito na. ST1, 70, 85, 99. Okay, so ulit. This student. Dapat nandun pa rin yung ano, no? Sige lang. ST1 grade 70 ulit. ST2 90 ulit. ST3 80. Ngayon, descending. Pag descending, dapat 90 pababa. Yun. Okay. Yan. Mayroon tayo dito na sort by wala ba shorthand dito? Sort by ASTC. Yan. Okay. Sort by ayun. Tapos din. Tapos na ano no, nagawa natin ng bali may dalawang sorting na siya. Pero dapat 10. So try natin 10. 3 lang kasi yun eh. Ito palang size dapat para dito na lang ako na. Size. Pwede na ako pabalit-balit, no? So yun, gumana yung condition natin ng ganito, no? At least na refactor pa rin. Okay.
So, dito. Pwede ba yung nakit pa lang ganyan? Tapos else lang? Pwede. Pwede pa lang sa C++. So, kahit wala na ito. Pwede. Stiga. Mine. Student 1. Wala tayong ano dun, title. Enter student agad. Ano ba yung title na? Excited agad eh. Ano ba yung these students? These students by grade. Ano ba yun palagi doon? Ayan. So, 9. Ayan. Listed ups. Ups. Let. Ups 9. Yan. Enter student name 1. ST1. Yes. 75. ST2. 70. ST3. 80. ST4. 86. ST5. 98. ST6. 77. ST7. 85. ST8. 94. ST9. 92. ST10. ST10. 70. Tapos sort by descending or ascending. Descending tayo. Simula sa mataas. So this. Yun. Sort by this. ST5, 98, 94, 90. Okay. Goods na siya. Third pala, ipakita ko rin kung asan din. Pero okay na yan. Dahil naiisip eh. Okay na. I-push na natin ito. Goods na ako. Ano bang? Sige, wala dito talaga to eh. Hindi ko naman to pwedeng ilagay. Sabihin na ano nyo pala, pass by reference nyo. I-save ko na muna. Add sorting AC and BC. These students by grade function. In 10 minutes. Grabe naman. Yan, yan. So yun, hanggang dito na lang yung tutorial nito. Punta tayo isang oras. Pero sulit naman. Ano lang kung panoodin nyo. Pero at least dami na natutunan. Ako dami ko natutunan din sa debugging na naman. Nag-debug na naman tayo sa
loop. Yun nga, kapag sa, ano nga, pag ano kayo kay GPT, dapat intindihin nyo rin yung binigay niya na sagot. Kasi nga, yun nga, hindi yung copy-paste lang. Kasi kung copy-paste, hindi nyo rin naintindihan, wala rin. Ito, di ba, yung una, di ko naman ito nuggets. Pero alam ko naman na may ganito. Pero mas maganda yung dinadissect natin. Or, ano ba? Deep print. Yung, ano ba nangyari? Ba't ganun? Ba't ganun? So, yun. Bukas, di ko alam kung mayroon pa ako naiwan na minor task doon sa na-save ko. Pero kung mayroon man, yun na idadagdag ko ulit dyan. Pero kung wala na, or yung iba mahirap-hirap na or kailangan talaga gawin siyang simple program. Yun ang siguro yung tutorial. Pero kung wala, kung minor lang, i-add ko siya sa tools. Sa tools natin. Yan. Okay, so kita-kits bukas. Thanks. Bye.